Ano, gutom na kayo? Good morning mga kaparmers. Welcome na naman ulit sa ating YouTube channel. Halina, kape tayo. Mainit to. Sinong gusto ng mainit? Sarap pa naman ng organic na native naman. Kupay na lang mga piso, nga rin pagkamatay. Tagara niyan piso. Karab na ako ganyan bigala. Kadarating ko lang dito sa mini farm mga farmers. Medyo kanina pa ng konti. Una kong ginawa, nagpainit. Dumating din si Jan kasi day off niya kahapon. So hindi pa tayo nakakapagpakain ng ating mga alaga. Maaga pa naman. Minsan-minsan na late din pagpakain. Yung ating mga alaga, ang ingay. Gutom na siguro. Kumusta ang day off, Brad? Okay naman. Wala bang tagay? Wala. Tulog lang hapon. Tapos, yung kinahaponan talaga, pumunta kami ng alang-alang ni Mama kasi mamimili siya ng paninda niya. Para hindi na daw siya mamasahe. Lagi kasi pamasahe, 200. Sayang din. Malaking tulong din yan. 200, 100 balikan. Balikan na yun. So 100. Kailan ito? Masahe ka pa. Ang ingay ng ating mga alaga. Ano kaya nangyayari? Katatapos lang natin magkape mga kaparmers. Mustahin natin yung ating mga alaga. Kalabas yung isang nating heritage chicken mga kaparmers. Pasok. Yan, pasok ka. Kanina ko pa napapansin mga kaparmers, yung ating mga native na manok, putak ng putak at mayroon siyang parang pinagtitinginan. Habang nagkakape tayo, itong isang manok parang wala kayo napapansin mga kaparmers, no? Pero yung ating manok, meron siyang nakikita na hindi nyo nakikita. Kita nyo yung manok, nagtataka kung anong meron dyan sa loob. Sa labas ata, Brad? Huwag ka na dyan dahil kakainin ka. Buti na lang, hindi ka anong kalakihan. Nasa labas ata, Brad? Hindi siya makapasok dahil mayroong net. Kasama yung ulo nito. Alis ka na dyan. Baka makatuklaw ka pa. Tapang ng manok na ito mga kaparmers. Kaya pala putak ng putak kahina yung manok dahil mayroon silang nakikita na pwedeng pumatay sa kanila. Pero hindi naman malaki. Hindi pa ito nakakatakot. Brad. Lakas, Brad. Ulo, Brad, ha? Yung ulo. Ay, tayo nito. Pumulupot sa net, mga kaparmers. Kaya naman natin. Ay! Nakatakot. Lumalaban. Tuloy sa loob. Nagulat ako. Doon sa loob mga kaparmers. Hindi natin kunin. Bakit tumakas?
Yung kanyang lakad patagilid ah. Pag ganun. Ikaw hawak, Brad. Kakatakot. Importante maipit yung ulo. Kaya ko to. Hindi naman masyadong malaki. Kaya ko to. Isa na namang predator sa ating mga alaga, mga kaparmas. Nagtangkang makapatay. Pero hindi naman siya gaanong malaki. Dito naman sa may part ng kulungan ng ating mga alagang manok. Native na manok. Dito pa lang natin nakita sa mainit. Kakaiba yung kanyang bunganga oh. Ganito pala yung oh. Saan ang gagaling yung dila? Yung kanyang mga ngipin oh. Yung dila na sa ilalim mga kaparmers. Ano yan yung parang bumubuka-buka. May bumubuka-buka sa ilalim na. Ano yan? Anaconda mga kaparmers. Anak pa lang ito ng anaconda. Maliit pa. Sawayin. Sawa. kung kubra to, hindi ako hahawak yan. Bahala na. Alam niya eh. Pagka hindi kakagat, pero pag sa tao to, kakagat yan at saka sa hayop. Huli mga kaparmas. Pag nasa gitna talaga ng gubat na mga alaga, posibilidad talaga na mayroong mga ganito. Bayawak, garong, kamarin, at isa na rin itong sawa. Ayan mga kaparmas eh. Ito yung nagtatangka na naman na pumatay sa ating mga alaga. Buti na lang hindi ganong malaki, kasi kung malaki ito, hindi ko na ito hahawakan. Hayaan ko na lang. Kayang-kaya pa naman. Laki ng katawan, no? Maliit lang yung ulo. Sa aking nakikita mga kaparmers, maliit yung ulo pero kaya nitong lumunok ng mga dumalagang manok dahil yung bunganga nito is stretchable. Yung kanyang ngipin, oh. Grabe, napakadami. Hindi pa gaanong kalakas mga kaparmers pero kaya. Pero nakakakilabot nga lang. Para bang kakaiba sa katawan. Siyempre may isip natin ahas at ang ganda ng kanyang kulay. Buti na lang na harang ng ating net. Oh. Nakakapanindig balahibo mga kaparmers. Dahan-dahan niyang pinupuluputan yung aking kamay tapos i-grippings yan. Grabe ang lakas. Oh. Yung kanyang buntot oh, naghahanap ng mapupuluputan. Yung kanyang ulo ano lang, relax. Yung kanyang dila oh, palabas-labas. Nandito yung buntot oh, nandito na yung buntot. Oh, gumagalaw mga kaparmers. Hinihigpitan para bang nagmamasad sa aking katawan. Pero kung malaki ito, ayaw ko.
Ayan na, dahan-dahan ng nilalak. Cut. Hindi dinugo pa. Oo. Dumugo mga ka-farmers, oh. Kunting nadaanan ng kanyang ngipin, oh, dalawa. Iwan ko lang kung mayroong itong rabies. Kaya na, ang daming dugo niyan. Nakagat mga ka-farmers dahil yung kanyang ngipin kakaiba. Oh, papunta doon. So once na kinagat ka, hindi basta-basta makakawala. Dahil papunta doon yung ngipin. Grabe. Ang daming gustong kumain sa ating alaga. Kung sa ating YouTube mayroong basher, dito naman sa ating farm may basher din. Ito yung ating mga basher dito. Shout out para sa ating mga kaparmas dyan. Ayan, isa na namang sino yan? Isa na namang pwedeng pumatay sa ating alaga ang nahuli doon sa kabilang ilog natin kakawalan dahil mas maganda doon dahil doon sa lampas ng tulay napakalaking ilog yan mga kaparmers. So hindi naman siguro tatawid yan dito dahil yung ilog na kanyang dadaanan ay napakalaki, malalim na mga tubig. Kung pupunta pa ito dito, grabe, hindi ko na alam ang gagawin sa kanya kung bumalik ito dito. Pero ito lang ang masasabi, kung mayroong anak, hoy, pasok. Ang hirap nito, nagpapatay-patayan. Tapos, pag makakita na dumidistansya yung tao, mabilis. Alis kayo dyan, tutuklawin kayo. Pasok. Magpapatay-patayan niya mga kaparmers. Tapos, pag wala ng tao, nakadistansya yung tao, lagyan natin kunting butas, baka hindi makahinga. Mamaya, pagkatapos natin magbigay ng mga tubig, pagkain sa ating mga alaga, doon natin sa kabilang ilog papakawalan. Dito na ito. Mag-alas 9 na mga kaparmers. Napakainit sa araw na ito. Tirik na tirik yung araw, oh. Mag-alas 9 pa lang pero grabe. Ramdam ko yung init. Katatapos pa lang ng ulan. Kahapon maulan at saka nung unang araw.
Pero ngayon grabe bumabawi. Ngayon papunta tayo sa ilog. Nakaka-relax doon mga kaparmers. Maaliwalas at maganda yung view. At syempre pakakawalan natin yung ating nahuling na sawa. Para hindi na makalistroso dito sa atin.